sabi nyo kanina, wala pang kasiguraduhan kung totoo po itong mga sinasabi ni VP Sara. Pero di ba po kung hindi man totoo, babalik po ito sa kanila. So I mean, what's the sense of making a statement na hindi totoo? Wala naman po, hindi naman po siguro nila gagawin yun dahil makakaapekto po ito sa kaso ng dating Pangulo. Well, correct. Pero hindi ko alam kung naiintindihan nila yan precisely. Sanay siguro tayo sa Pilipinas na may kahalong propaganda ang mga kaso. O, di ba? Kailangan on the side merong nangyayari. Ito nga, si Sara Diskaya, may pa-memes na siya. Conscious siya na may malaking impact ito sa maraming bagay. Kahit na, kumbaga, labas dun sa legal. Maybe the family thinks that by building up a story in the public, magkakaroon ng epekto dun sa desisyon ng ICC. Pero yun nga yung warning ko. Walang epekto yan dun sa judges. Kailangan ang batayan ay facts. Kaya ingat-ingat po, hinahinay, lalo na may statement na ganyan, magpapanik yung iba na supporter. May isa na sinasabi that he has not been able to access his medical records previously. He has not been able to talk to his previous doctors. Na parang grabe naman. Kaya ingat po kasi baka nag-snowball na yung disinformation. Nangyari po sa kampo nila yan. Nitong nakaraang weekend, yung interim release, may filing si Nicholas Kaufman. Ang sinabi po niya doon, na eto nga, publikado, na that the Philippine government is no longer opposing or is open, in fact, embracing the idea of interim release. Kinontra na siya, di ba, ni Secretary Claire Castro. Sabi, hindi naman ganun yung pagkakasabi ko. Sabi ko, tatanggapin ko kung anong desisyon. Pero hindi ko sinabing tanggap na tanggap ko na dapat makalaya siya. Merong nag-announce, granted ang interim release. Kaya kagulo yung narrative nitong nakaraang linggo. Kaya must warn them as well na wag masyadong, kumbaga, hot na hot dito sa issue na ito. Dahil kailangan we approach these issues with a sober mind at hindi yung puro kamalian yung mamayani sa general public. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!